Bago natin simulan ang Part 11, muli po kong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber. Welcome po sa inyong lahat. Nagtanong si Blackie ng may pag-aalinlangan, pinatay mo ang mga mobs mag-isa at nakarating ka rito. Kumandat ang lalaki sa kanya at tinapik ang sariling dibdib, sinasabing nagawa niya iyon dahil hinaban niya ang laban. Napansin ni Blackie ang maraming gasgas sa armor nito at nagtanong ng naguguluhan, ilang beses ka bang inatake? Napakasama ng depensa mo. Nag-usisa si Lonely Snow, gaano ba katibay ang survivability mo kung nagawa mong patayin ang lahat ng mobs sa daan? Pagkatapos, humarap siya kay Xiong na may ngiti at sinabi, sigurado akong magiging perpekto siya para sa role ng tank. Inimbitahan niya si Cola sa kanilang grupo, at tuwang-tuwa si Lonely Snow dahil sa wakas ay magiging damage dealer na siya. Nag-awkward si Cola at tumingin sa leader ng grupo, sabay tanong, wala kayong healer, tama ba? May kaibigan ako, pero Oracle siya. Agad na sinabi ni Lonely Snow, ang Oracle ang may pinakamasamang abilidad sa lahat ng support classes, sa totoo lang, sila ang pinakamahinang klase. Hindi siya pinatapos ng ating bida at ipinaliwanag, oo, hindi sila ang pinakamalakas pagdating sa healing, pero marami silang health. Ang pangunahing skill nila, ang life fee, ay nagpapahintulot sa kanila na gawing health ang natatanggap nilang damage. Mas madali para sa tank kung may oracle sa paligid. Tuwang-tuwa si Cola at sinabi, yan ang inaasahan mula sa isang eksperto. Pagkatapos, sumali sa kanilang grupo ang isang manlalaro na may pangalang Drowsy Sloth. Pagdating niya, agad siyang nagpasalamat at sinabing sa wakas ay nakahanap siya ng grupong hindi siya itinataboy. Bago ito, ilang beses na siyang na-kick out mula sa mga grupong pumapasok sa Forest of Death. Muntik na niyang burahin ang account niya at magsimula ulit. Sumagot si Chiron, walang klase na mas magaling o mas mahina sa iba. Ang mahalaga ay ang manlalaro mismo. Buong tiwala namang sinabi ng bagong miyembro, ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko. Pagkatapos, sumampa siya sa likod ng kaibigan niya, at sinabi ng leader ng grupo na, dahil kumpleto na tayo, oras na para umusad. Pagpasok nila sa dungeon, agad nilang hinarap ang isang hukbo ng level 3 goblins na mukhang masayang-masaya sa pagdating nila. May mga tao, utos ng ating bida sa kanyang koponan na magsimula ng umatake at agad silang tumakbo pasulong, na nagdulot ng nerbiyos sa mga goblins. Agad na tumama si Cola gamit ang kanyang kalasag at itinulak ang ilan sa kanila pabalik. Masaya niyang nginitian ito. Pagkatapos ay itinataas ang kanyang kalasag sa itaas ng kanyang ulo at ginamit ang provocation skill. Ang skill na ito ay nagpapalakas ng aggro ng lahat ng mga monster sa loob ng 50 metro at binabago ang atensyon nila sa manlalaro. Tumagal ito ng 10 segundo at tumaas ang aggro meter nang gumagamit ng 100%. Samantala, si Lonely Snow ay umiikot habang ipinapalo ang kanyang espada, gamit ang kanyang skill na Whirlwind Strike, na nagpatay sa lahat ng goblins sa paligid. Si Blackie naman ay tinukod ang kanyang staff sa lupa at ginamit ang isang bagong skill na tinatawag na Hellfire. Isang haligi ng apoy ang tumaas sa langit at nagsimulang kumalat sa buong lugar, sinusunog ang lahat ng kalaban. Samantalang si Sharon ay mabilis na nag-swing ng kanyang espada ng ilang beses at tumakbo pasulong upang atakihin ang kanyang grupo ng mga goblins. Biglang narinig ang isang pagsabog. Nagdesisyon ang mga goblins na tumakas sa takot, at nagsalita si Blackie ng may ngiti, napakadali ng dunggang ito. Hindi pa nga natatakot ang mga goblins. Nakita ni Cola ang maraming kristal sa paligid at labis na natuwa. Sabay sigaw na hindi siya makapaniwala na ganoon karaming gamit ang nahulog mula sa mga goblins. Ang kanyang kaibigan ay masaya din at sinabi na swerte sila.
Bigla, isang anino ang sumikop sa kanilang lugar at tinanong ni Cola kung bakit biglang dumilim ang langit. Isang segundo pagkatapos, isang malaking robot ang nahulog mula sa langit, na nagdulot ng malakas na tunog ng paglapag at pinunit ang lupa. Excited na nagsalita si Drowsy Sloth, bakit biglang lumabas ang boss? Ipinahayag ng sistema na isang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari. Isang level 5 goblin mechanic ang lumitaw. Ang passive ability ng monster na ito ay ang mag-ignore ng 75% ng damage at may napakababa na tsansa ng paglitaw. Espesyalisado ito sa pagpatay sa mga manlalaro na nang-ahas laban sa mga kapwa nito. Agad na lumingon si Blackie kay Cola at tinanong kung ano ang plano, ngunit nang makita ang gulat at pagkabahala sa mukha ni Cola, tinawag niya ito ng may kalituhan. Pagkatapos, tumalikod si Xiong at sabay na nagsabi sa iba, tumakbo na tayo. Nang pumasok sila sa kanyan, bumalik ang ating bida at tumingin sa monster. Habang sumusunod ang robot sa kanila at tinatamaan ang mga pader, sinabi ng ating bida na kapag nakarating sila sa entrance ng dungeon, malalampasan nila ang saklaw ng atake ng goblin mechanic. Naisip niyang sa nakaraang buhay niya, naranasan na rin niyang makatagpo ng ganito. Noong panahong iyon, namuno siya sa isang elite team para sa pagmimina, at pagkatapos nilang patayin ang maraming goblins, lumabas ang isang boss. Sobrang saya nila dahil ang isang rare elite enemy ay may unique loot, ngunit sa kasamaang palad, hindi sila pinalad at lahat sila ay namatay. Samantala, napansin ng goblin mechanic na nagdesisyon ang mga manlalaro na tumakas, kaya pinindot niya ang control roll at nagsimula silang magpaputok. Ang mga bala ay tumama sa direksyon ng mga manlalaro at nagsimula silang mag-dodge. Nang marinig ni Blackie ang pagtawa ng mechanic, lumingon siya at nagmura ng malakas. Pagkatapos, iniunat niya ang kamay at nagpaputok ng isang arrow ng kadiliman patungo sa mekaniko, sabay sigaw ng, akala mo ba ikaw lang ang makakaatake mula sa malayo? Tumama ang magic projectile sa leeg ng robot at nagdulot ng isang puntos na damage. Nang makita ito, nagsalita siya, ang robot na ito ba ay gawa sa kabibi ng pagong? Bakit sobrang tibay? Sumagot si Sharon, may 75% resistance lang siya, kaya karamihan ng atake ay hindi makakaramdam sa kanya. Huwag mong sayangin ang mana, gamitin mo na lang ang mga slowang at control skills sa kanya. Biglang huminto at lumingon si Blackie at sumagot, naintindihan ko, pagkatapos ay ginamit niya ang skill na Vicious Whip. Mula sa ilalim ng lupa, lumabas ang mga tinak na humawak sa robot, dahilan para matamba ito. Habang pinipiga ng mga tinak ang robot, nagsimula itong tumanggap ng 46 na puntos na damage. Napansin ito ni Cheyenne at napansin niyang may mali. Malamang ay mahina ang robot sa plant skills. Inutusan niya ang kanyang koponan na huminto, at tinanong ni Lonely Snow kung bakit. Sumagot siya, kakatapos ko lang malaman na mahina siya sa plant skills. Panahon na para mag-higanti. Simple ang plano. Kailangan nilang mag-stall para sa oras. Lumapit siya kay Blackie at sinabi, ikaw ang baalang mag-deal ng damage gamit ang Vicious Whip, at kami ang bahala sa aggro. Nang marinig ang utos, nag-crouch si Lonely Snow at naghanda upang mag-dash. Pagkatapos, tumakbo siya papunta sa monster ng mabilis at tumalon, gamit ang Crooked Strike skill, na nagdulot ng ilang puntos na damage sa kalaban. Nang tumama ang atake sa ulo ng robot, pumasok ang robot sa isang stunned state at sa oras na iyon, ginamit ni Blackie ang Vicious Whip skill muli. Biglang pinunit ng kalaban ang mga tinak at tinutok kay Blackie, ngunit agad na lumitaw si Cola sa harap ng mechanic at sumigaw na siya ang kalaban. Ginamit niya ang Divine Strike skill at nagbigay ng malakas na hampas sa ulo ng robot. Ang skill na ito ay nagpapahintulot sa player na magbigay ng matinding
Atake sa mga kalaban na nasa harapan ng user. Nagdudulot ito ng 130% physical damage at nagdadagdag sa aggro ng player. Nagalit ang mechanic at pinukol si Cola gamit ang saw, at nakatikip siya ng kanyang shield, ngunit nakatanggap pa rin siya ng damage at bumagsak ang kanyang health ng kalahati. Samantala, nagsimula na muling kumilos si Blackie. Ginamit niya ang Vicious Sweep skill at ang health bar ng robot ay bumaba sa kalahati. Si Cola naman ay nagdesisyong umatras, iniwasan ang atake, at sinabi sa kanyang mga kasamahan na mabilis siyang pagalingin, dahil kung matamaan siya ulit ay tiyak na matatapos siya. Sumigaw si Drowsy Sloth na isang oracle lang siya at ubos na ang kanyang lakas. Si Cola ay nagsimulang magpagaling habang tumatakbo mula sa monster, at pagkatapos ay lumitaw si Surefoam sa likod ng kalaban. Sinabi niya sa iba na kailangan nilang pabayaan ang boss na mag-focus sa kanya habang ginagamit niya ang Abyssal Link skill para itali ang kalaban gamit ang mga kadena. Si Cola ay nagdesisyong mabilis na umalis sa battlefield. Samantala, tinamaan ng ating bida ang dibdib ng robot gamit ang Thunder Flash, pagkatapos ay nagbigay ng slash at umatras. Sinabi ng Goblin Mechanic na tiyak na naghahanap sila ng kamatayan, at ginamit ng ating bida ang Gravity Weakening skill at lumipad pasulong. Ang kalaban ay nagmamadaling sumunod sa kanya. Nang dump posisyon, nagbukas ang Goblin Mechanic ng apoy patungo sa kanya, ngunit bigla na lang tumalon ang ating bida at ginamit ang Thunder Flash upang putulin ang mga bato sa itaas ng kanyan. Napansin ng kalaban ito ng huli at naipit siya sa ilalim ng mga bato, na nagdulot ng 300 puntos na damage. Dahil siya ay nasa ilalim ng mga guho, hindi na siya makagalaw. Sinabi ni Blackie na sigurado siyang hindi inasahan ng kalaban na may ganitong trump card sila. Ngayon, maaari na nilang magtagal at mag-atake na lang. Sa sandaling iyon, nagbukas ang hatch sa dibdib ng robot at lumabas ang isang Goblin Mechanic na inaayos ang jetpack sa kanyang likod. Tumawa siya at tinawag silang mga mangmang, at nagpasabi ng good luck. Inactivate niya ang jetpack ay tumaas ng mabilis at si Blackie ay sumigaw na ang tanga nitong kalaban ay tumakas. Ang katawan ni Sherfang ay napalibutan ng anino at sumigaw siya sa monster na huwag magtangkang tumakas. Pagkatapos, ginamit niya ang Dragon Strike skill at nag-summon ng maraming blades. Iniisip na ang mga wild monsters na may ganitong katalinuhan ay sobrang bihira. Hindi ginagawa ng sistema na maging ganoon katalino ang mga monsters nang walang dahilan. Kung mapapatay niya ito, tiyak ay makakakuha siya ng espesyal na gantimpala.